Lesson 2. Started for vocabulary. Hon. Book. Hon. Book. Disho. Disho. Dictionary. Noto. Notebook. Kado. Card. Credito card. Credit card. Credito card. Debito card. Debito card. Debit card. Empitsu. Empitsu. Pansinin nyo, yung pag-pronounce ko dito may pagka-M. Excuse me. Empitsu. Pen. Pen. Ballpen. Ballpen. Ballpoint pen. Ballpoint pen or ballpen. Sharp pencil. Sharp pencil. Sharp pencil. Mechanical pen. Is often shortened to sharpen. Kagi. Key. Toke. Timepiece, watch, or clock. Pagka relo na sa kamay, yung sa wristwatch, ang tawag doon ay ude. Ude doke. Ude doke. Ude means arm. Doke, naging doke yung toke kasi dinugtong niya siya. So, magiging ude doke. Pero pag clock lang, usually ito yung sa malalaking relo, yung sa wall clocks, ganun. Toke. Again, clock, toke, wristwatch is ude doke. Ito pala. Ude doke. Next, kasa. Umbrella. Kasa. Kabang. Kaban. Bag. Ginagamit din naman yung word na bag. Bag. So, may extrang g sa dulo. Bag. Next, terebi. Terebi. Television. Shortened for television. Television. Next, camera. Camera. Computer. Computer. Pasokon. Pasokon means personal computer. So, kung papansin nyo, shortcut siya ng personal computer. Personal computer. Short version ay Pascon. Pasokon. Excuse me. Next, tsukue. 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 Desk. Desk is also used. Isu. Isu. Chair. Chocolate. Chocolate. So, pansin nyo, mahaba-haba yung pronunciation dito. Chocolate. Or most commonly sinasabing choco. Choco. Coffee. For coffee.
Omiyage. Omiyage. Hindi miyage lang ha. Omiyage means souvenir. So, katumbas ito sa Filipino culture is yung pasalubong. The suffix go. Go means language. For example, Japanese language, Nihon is Japan, and go is language. Nihongo, Japanese language. Again, Nihongo or Nippongo, Japanese language. Eigo. A here, itong A na ito refers to Britain. So, magiging eigo. Next, Spain go. Anong language ng Spain? It's Spanish language. Alam nyo na to dapat. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu is thank you very much. Arigato is, anong difference nila ng arigatou gozaimasu with your arigato? Okay. Sa mga manonood ng video nito this day at until weekend, this will serve as your code na nanood kayo. Send to me a PM explaining the difference between arigatou gozaimasu and arigato. Kahit one sentence lang. Send niyo sa akin yung first is last name ninyo, tapos first name, then course year section, tapos sa baba explain nyo anong difference na to. Nang sa ganon, alam ko kung sinong nanood. And give me a timestamp na page 66 na lang, sabihin nyo. Page 66 of 200. Okay? Una, again, i-PPM nyo sa akin ha. PPM nyo sa akin. Last name nyo. Ano ba? Send nyo na lang paano ba? Basta PM nyo na lang sa akin. Last name, first name, then course year section. Sa baba, explain nyo anong difference nitong dalawang words na to. And then, slide number 66 over 200. Intindihan? Again, last name, first name, course year section, then one sentence lang, explain anong meaning nitong, anong difference nitong dalawa. Itong arigato, tapos arigato gozaimasu, tapos 66 over 200. So, yun lang. So that I'd know kung sino ang nanonood. Next. Okay. Next na tayo. Sumimasen. Excuse me. I'm sorry. People always say sumimasen. Especially in informal. Huwag niyo man sabihin to kasi this is informal. Next. Onegai shimasu. Please. This will become handy when you're requesting for something or for someone to do something for you. Okay, halimbawa, you just say a word, a noun, halimbawa, example, coffee, then onegai shimasu.
onegaishimasu. Kohi onegaishimasu. Kohi, nihai onegaishimasu. Nihai is 2 cups. Okay, or hitotsu, futatsu, ganun. Kohi, nihai onegaishimasu. 2 cups of coffee, please. Ganun. Or, dozo onegaishimasu. Please do something for me. Ganun. Next, that's right. So desu. So desu. Medyo pataas. So desu. May may parang happiness sound, parang ganon. So desu. Okay, ano pa rin kaiba na itong dalawa? This is right. That is right. That is right ba? That is right. So desu. So desu ka. Yung, so desu ka. Pataas siya. Tapos, so desu ka. Yung una, yung sa taas. So desu ka. Ganun po ba? Ganun po ba? Parang ganun. Ganun po ba? Parang meron pa ring, parang may element of surprise, element of parang, alam mo yung, basta may element of surprise. Tapos itong so desu ka. Ganun pala. Ganun pala. Okay. Ito pero may element of surprise or medyo may pagkakonting questioning pa rin. Dito sa isa naman, parang enlightenment. May element na enlightenment na parang, yan, ganun pala. Ganun pala. Naintindihan ko na ganun. So, yun yung difference itong dalawa. So, ito yung tama ba? Tama po ba? Or ganun po ba? May ganun. May questionin pa rin. Dito naman, dito naintindihan mo na kung ano yung ina-explain nung teacher mo, halimbawa, or ng inang kausap mo. Ganun pala. Again, so desu ka. So desu ka. Pataas. Dito, pababa. So desu ka. So desu ka. Ano siya? I see. Ganun pala. Ganun pala ito. Itong pababa. So desu ka. Naintindihan ko na. Ganun po pala. Ganun po ba? Ito. Ganun po ba? May pagtataka. Ito may pagtataka. Or may question pa rin siya. May question. Okay. Chigaimasu. Chigaimasu is that is wrong or that's not correct. Mali po, hindi po yan, ganun. Next you have dozo. Here you are. Please go ahead. You may do so. Please do what suits you. Parang ganun. Next tayo sa grammar. Practicing natin muna yung vocabs natin. Hindi pa to. Lesson 2. Okay, isisay natin yung pronunciation. Masanay kayo sa lesson 2. Okay, ito. This, ulitin natin yung This, kore. That, sore. That thing over there, are. This object, kono. That object, sono. That object,
that object over there, parang ganun, is ano? Hon, book. Dictionary, jisho. Magazine, zasshi. Newspaper, shimbun. Noto, notebook. Pocket notebook, techo. Business card, meishi. Meishi. Card, kado. Telephone card, telephone kado. Pencil, enpitsu. Ball pen or ballpoint pen, ball pen. Mechanical pencil or propelling pencil, sharp pencil or sharpen. Key, kagi. Watch, toke. Pag wristwatch, udedoke. Umbrella, kasa. Bag or briefcase, kabang. Or pwede ding bag. Cassette tape, cassette tape. Tape recorder, tape recorder. Tape recorder. Television, terebi. Radio, radyo. Radyo. Camera, camera. Computer, computer. Jidosha, automobile or car, vehicles in general. Next, tsukue, desk. Tsukue, desk. Isu, chair. Chocolate or choco, chocolate. Coffee, coffee. Eigo, English language. Nihongo, Japanese language. Go, suffix added to imply language. So, pagka sinabi kong Filipingo, Filipino language. Or, for Japanese people, they refer to our Filipino language more often to Tagalog language. Although it might offend some other language using nakababayan natin, but yeah, yun ang gamit nila. So in general, let's use Filipingo to refer to our national language, Filipingo or the Filipino language. Okay, none, what, so, chikaimasu. So is so, parang ganun. Chigaimasu is no, it isn't right, it's wrong, mali in general, mali. Okay, so desu ka? I see. Is that so? Is that so? Etong na to, etong nasa baba ng so desu ka ay usually used for hesitation. Parang katubas ito yung natin. Word filler lang siya. Excuse me. Sumimasen. May hesitation. Okay? May pag-aalinlangan. Parang usually used to catch someone else's attention first, excuse me, sumimasen. Ganun siya. Next, hon no kimochi desu. Hon no means truth, tapos kimochi is feelings. So pag hon no kimochi desu, it's nothing, it's a token of my gratitude. Next, dozo, please. Here you are. Used when offering
someone something, or just to imply permission has been granted, parang ganun. Diba, if you're going to ask him, sensei, ote arai ni itte mo ii desu ka? Anong ote arai? Bathroom or CR. Ni itte mo ii desu ka? Itte mo is if I go. Ii desu ka means is it okay? So meaning, is it okay for me to go to the bathroom? You're asking permission to go to the bathroom. Sensei, sumimasen. Sensei, ote arai ni itte mo ii desu ka? Means, may I go to the CR or may I go to the restroom? I would say, dozo, itterasai. Please go, you may go, but of course, bumalik ka. Dozo itterasai. Okay, next. Domo. Well, thanks. Etong domo na to, iwasan niyo muna gamitin for beginners. Okay? Domo arigatou gozaimasu. Okay, pag may domo arigatou gozaimasu is very polite na. Thank you. Thank you very much. So, mas gamitin niya yan. Iwasan niyo muna gamitin yung domo lang. Mas okay gamitin yung arigatou gozaimasu or domo arigatou gozaimasu. Kaiwa? Okay. これからお世話になります。I hope that your kind assistance hereafter. Okay. Tapos ito, kochira koso, yoroshiku. Kochira koso. Kochira here is here also. I am pleased to meet you. Kochira koso yoroshiku onegai shimasu. Okay. Itong grammar explanations. Tingnan natin to. Greetings. When people meet for the first time on business cards are exchanged. Sabi nito, hajimemashite, sabi ni guy na black ang hair. Tapos, hono kimochi desu. Sabi lang. When you move house, it is polite to introduce yourself in your new neighbor and give them a gift such as towels, soap, and sweets. So, ito muna tayo sa greeting. Papansin niyo siya. If you are giving your business card to someone, make sure to give while using two hands, with both of your hands. So, iabot nyo yung business card nyo gamit ang dalawa ninyong kamay. And kung kliyente, kung boss, o kung sino kung mas mataas man ang posisyon ng taong pagbibigyan ninyo, make sure na ang kamay ninyo kapag inaabot ninyo sa kanila yung cards ninyo ay nakababa. Dapat mas nasa baba yung kamay ninyo kasi mas mababa yung posisyon nyo. Kapag kayo naman ay mas mataas ang posisyon, halimbawa bibigay nyo sa inyong kohay, sa inyong underclassmen ang business card ninyo, okay lang na kayo ang mas mataas ng kamay. And just always remember, dapat dalawa ang kamay. And then, also remember to lower your head as a sign of respect. Kailangan pa rin mag-bow, of course. Okay? Parehong magbabow. Okay. Dito naman, yun nga, kagaya sa Filipino culture, we have our omiyage, or pasalubong. So, binibigay siya tuwing, syempre, nagaling ka namasyal ka. Diba, parang dito rin naman, pag mamamasyal ka galing sa Baguio, halimbawa, bibili ka ng pasalubong. So, sa kanila, mamahalin. Okay? Halimbawa, pupunta sila sa ibang lugar, they have to make sure na maganda yung
bibigyan nila or medyo may presyo, ganyan. Kahit pa maliit na cookie yun, pero kung nasaan na naman presyo. Or most of the time, special product ng lugar na pinuntahan nila. And sabi niya dito, hon no kimochi desu. Okay? Meaning, parang implication nito, please do accept this. It's to show you my gratitude. It's to show you my appreciation of you. Parang ganun. Sana wag mong tanggihan. Siyempre, nag-effort ako. Okay. Next. Ito yung are demonstratives. O, demonstrative. Yung meaning, nag-explain ng location ng mga bagay-bagay, ng mga they work as nouns, refers to things near the speaker. Sore refers to thing near the listener. Example, sore wa jisho desu ka? Sore wa jisho desu ka? Sore wa jisho desu ka? Is that a dictionary? Ang sore is yaan. Kanino malapit? Sabi dito, ang sore ay malapit sa listener. So, sore is yaan ba ay isang diksyonaryo? Yaan ba ay isang diksyonaryo? Diksyonaryo ba iyan? Parang ganun. Next, kore wa kudasai. Oh, this one is very helpful kung hindi nyo alam mag-order. Kore is yaan. Ay, ito pala, ito. Ito. And then, o kudasai. Ito please. Ito nga po please. So, kore wa kudasai. Ito nga po. Ito nga po. Parang ganun siya. Ito nga po please. Pag iyan nga po please. Sore wo kudasai. Pag iyon nga po please. Are wo kudasai. Are wo kudasai. Please give me this or give me that. Ganyan. Next, kono followed by noun, sono followed by noun, and ano plus noun. Kono, sono, and ano modify nouns. Refers to thing or a person near the speaker. Sono plus noun refers to a thing or a person near the listener. Ano plus noun refers to things or a person from far from both the speaker and the listener. Example ito. So part 1, nasa libro yung bag ay malapit kay kay speaker. Ayan, tinuturo niya. Kore, ito, sabi niya lang. And then, kono kaban. So, dito, naging kono yung kore ninyo kasi nasundan ng kaban. So, ito, kore. Itong bag, kono kaban. Itong bag, kono kaban. Okay, next naman, we have here tinuturo ni speaker yung bag na malapit kay listener. Sore, iyan. Sono kaban, iyang bag. So, no plus noun. Sono plus noun. Tapos ito, dalawa sila, malayo sa kanila yung bag. Okay, wait lang. Malayo sa kanila yung bag, sabi niya. Sore, are pala. Are, ano kaban, sabi niya. Iyon, ang bag na iyon. O iyong bag pala. Iyong bag. Okay, tingnan natin tong number 2 and itong 3 and 4 na ito. Konohon wa watashi no desu. Konohon wa, anong konohon? This book is, watashi no desu is mine. Oh, this book is mine. Kasi may natin watashi no. Ang watashi no is my or mine. Number 4. Ano kata wa donata desu ka? Ano ang kata ulit?
polite form ng person. Donata desu ka? Donata desu ka means who is that? So, who is that person over there? Sino yung taong over there? So you have it. In this case of a noun sentence, the word so is often used to answer a question requiring an affirmative or negative answer. Hi, so this. Oh. And it, soja arimasen is the negative. So, ito yung pag-respond ng opo, tama po. Pag opo, tama po is so des. Hi, so des. Pag hindi po, mali po, or hindi po, iba po, soja arimasen. Iye, hindi. Soja arimasen. Mali po. Ganun. So, example, sore wa terehon kado desu ka? So, ang kanyan ay, is that a telephone card? Kung ang sagot ay oo, hi, so des. Hi, so des. Yes, it is. Or yes, it's so. It is so. Pag hindi, ano ba naman number 6, you have, sore wa terehon kado desu ka? Again, is that a telephone card? Iye, soja arimasen. Soja arimasen. Meaning, no, it is not. Or no, it isn't. The verb chigaimasu, literally to differ or different, can be used to mean soja arimasen. So, pwedeng kapalit ng soja arimasen ay ang chigaimasu. Okay? Example, number 7, sore wa terehon kado desu ka? Iye, chigaimasu. Iye, chigaimasu. So, pareho lang. Iye, chigaimasu. I think, parang maintindihan niyo. Okay. Kore, ang gagamitin nyo kapag malapit sa speaker ang gamit or ang bagay, isang bagay or isang tao. Tapos, pag malapit sa listener, ang gagabihin nyo ay sore. Pag malayo sa kanila, are ang gagamitin. Example, tika. This is a pencil. Ano ulit ang pencil? Empitsu. So, ang lapis ay malapit sa iyo. Ikaw na speaker. Ang sabihin nyo ay, kore wa empitsu desu. Kore wa empitsu desu. So, ito ay lapis po. Ngayon, naintindihan ko na if you know Europe, Philippines na, Philippines na YouTuber, nagets ka na kung bakit laging nasa last yung po nila. Sore wa empitsu desu. Kasi, ito ay lapis po. Ganun sasabi niya pagpan. Kore wa empitsu desu. That is a book. So, yung lapis, yung blue book ay nasa kinakausap mo. So, iyan ay isang libro. Iyan ay isang libro. Sore wa hon desu. Sore wa hon desu.
Okay. May kotse sa labas. Nag-uusap kayong dalawa sa loob. Then, that is a car. Are wa kuruma desu. Are wa kuruma desu. That over there is a car. Are is, the thing over there is a car. Okay. Is this coffee? So, yung kape ay malapit sa'yo. Tatanungin mo, kape po ba ito? Kore wa kohi desu ka? So, papansin niyo yung ka dito, yung ating question marker. Pansin niyo, wala kasi silang question mark, but ka ang gamit nila. So, kore wa kohi desu ka? Pag yes, it is hai, kohi desu. Hai, kohi desu. Or pwede ding hai, so desu. Hai, so desu. Okay. Ito yung mga possible answers if the question is positive or hi, so kohi desu. Yes, it is coffee, or yet yes, it is. Pag mali ang sagot, pag no, it is not coffee, or no, it isn't, iye kohi ja arimasen. Iye kohi ja arimasen. Alala niyo yung negation ninyo? But this one, pwede din iye soja arimasen. Soja arimasen. Yung des ninyo, nagpalitan nyo ng ja arimasen. How about this one? Pwede din iye chigaimasu. Iye chigaimasu. So, pwede kahit isa sa mga to ang gamitin nyo to respond. So, pwedeng kape po ba to? Is this coffee? Hai, kohi desu. Or, pwedeng hai, so desu. If not, pwedeng kayo mamili among these three. Iye chigaimasu. Or, iye kohi ja arimasen. Okay? Or, pwede rin nyo namang specify kung halimbawa, alam nyong tsaa yung binigay nyo, halimbawa, or alam nyong tsaa yung nasa kanya, pwede nyo sabihin, iye, sore wa ocha desu. Sore wa ocha desu. Sabi nyo, hindi, yan ay tsaa. Okay, pwede nyo specify kung ano naman na yun. What is that? Sore wa nan desu ka? Sore wa nan desu ka? Sore is that thing near the speaker. Nan is what? So, if you want to ask something na, ano po ba yan? Ano po iyon? Or ano po iyan? Ganon. You would say, sore wa nan desu ka? Okay? This is a camera. If kore wa kamera desu. Or kore wa enbitsu desu. This is a pencil. How about pag television, pag TV? Kore wa terebi desu. Okay, what is that? Are wa nan desu ka? What is that? Are wa nan desu ka? So, malayo yun. Are wa watashi no kuruma desu. Ano yun, sabi niya? Yun ay ang aking sasakyan. Yan ay sasakyan ko. Yan ay sasakyan ko po. O, di ba? Iyon ay sasakyan ko po. Next, we have kore, sore, and are. Ay, ano pala ito? Okay, tandaan nyo dito ito. Tandaan nyo please ito. Kono, son, and ano are used when a noun follows.
this and versus this book. This is correct. Pag followed by konohon. So, yung demonstrative ninyo nasundan ng inyong noun. Dito, demonstrative lang. Okay. それは本です. That is a book. So, それは本です. That is a book. That book is mine. その本は私のです. その本は私のです. Kasi nyo, nasundan ng object nyo yung demonstrative. Dito naman, hindi. So, nauna ang demonstrative followed by your wa and then your noun. Dito naman, demonstrative plus your object or yung noun followed by your wa and n2. This is a book. That is a okay, next one is are wa hon desu. Are wa hon desu. Okay, yung bagay na yun sa malayo ay isang libro. What is one? Ano hon no namae wa Harry Potter desu. Ano ulit ang ano hon? That book over there. Namae is name. Tatandaan nyo yung word na yan. Namae is name. Wa is Harry Potter desu. Harry Potter. The book's name is Harry Potter. Okay, N1 no, N2. Ito yung ulit naman na ito. Okay. Okay. No connects to nouns. Gaya na sabi ko, extra information lang N1 kasi ang main item natin lagi ay N. Hindi naman. Ang main item natin ay N2. So, ang main object natin, ang may item natin ay si Shine, yung company employee. So, it just implies that N2 belongs to N1. So, ini-imply lang na si Shine or si company employer ay under Sony. How about this one? Watashi no kaban. Okay? Ito ownership or possession naman. So, it only implies na yung kaban ay pagmamay-ari ko. Or pagka sarili mo pagmamay-ari mo. Watashi no. Halimbawa pagka libro ni Alice. Alice no hon. Alice no hon. Or pagka personal computer ni Michael. Michael no pasokon. Pwede rin naman. A book about a computer. So, dito naman, N1 explains what N2 is about. So, dito, it serves as modifier. So, hon, about what? A book about computer. Halimbawa, a book about biology. Seibutsu gakko no? Seibutsu gaku no? Seibutsu is biology. Seibutsu gaku pala. Seibutsu gaku is biology. No. Hon. So, meaning a biology book. Ni-specify nyo lang kung anong particular book. Pag sinabi ko, halimbawa, Nike no kutsu. Nike is Nike. No kutsu. Shoes. Ay, Nike shoes. In-imply lang, in-modify lang kung ano yun. Or, pag sinabi kayong kung ano, Uratex no foam or bedto. Bedto. So,
Yuretex no beddo. Ano kaya yun? Hulaan yan. Okay, next one. これは私のカバンです。これは私のカバンです。This is my bag. Okay? これはito ay sa akin. Sa akin. Watashi no kaban. So, so meaning, dahil correct, this yan. Malapit sa'yo. Or maaring hawak mo. Watashi no kaban des. Watashi no is my. Kaban, book. My book. Whose bag is this? So, who? Ano ulit ang who? Dare. Kore wa dare no kaban desu. So, you have to consider yung possessive form nito. Whose na whose. Dare no kaban desu. So, maging kore wa dare no kaban desu. Sino ang may-ari or sino ang nagmamay-ari ng bag na ito? Pag sinabi kong kore wa dare no pen desu. Whose pen is this? Whose pen is this? How about this one? Kore wa watashi no desu. So, this is mine. Ito ay sa akin. Oh, ito ay sa akin na. Sabi niya. Kore wa watashi no desu. Kore wa watashi no desu. This is mine. Wait lang. Okay. Hi. Okay. Dito papansin nyo dito. Kore wa computer no hon desu. This book is a book about computer. This is a book about computer. Kore wa computer no hon desu. Okay? Tapos, ang possible question, pwedeng gamitin question to ask for what that book is about is, kore wa nan no hon desu ka? Pansin nyo may nan. Para maitawid kasi yung pronunciation pag nan no. What kind? Parang, what kind of book is this? Parang ganun ang implication nito. Okay, again, kore wa nan no hon desu ka? Nan no is parang what kind of book is this? Halimbawa, I showed you my laptop, then kore wa nan no computer desu ka? Kore wa nan no computer desu ka? Ang sasagot sa inyo ay pag tanong sa akin ay sore wa nan no computer desu ka? Kasi nasa akin nga pala. Sore wa nan no computer desu ka? If you ask me. Then I would respond to you, kore wa Toshiba no computer desu. Kore wa Toshiba no computer desu. This is a Toshiba branded laptop. So, nan no is what kind? In-specify ko anong kind.
Pwede din naman, kore wa nan no hon desu ka? Kore wa nan no hon desu ka? Pwede din naman, anong klaseng libro yan? Or, ano pa ba pwede nyo itanong? Pwedeng halimbawa, what brand of coffee? If I want to specify anong brand, kasi pwede namang coffee bean and tea leaf, ganun. Pero sabihin kasi, sorry wa nan no kohi desu ka? Sabi niya, sorry wa nan no kohi desu ka? Anong uri ng kape po yan? Or anong brand ng kape po yan? If you want to specify kung anong coffee, I would then respond, kore wa Starbucks no kohi desu. Correct. Again, Starbucks no kohi desu. So, ano kaya yun? This is a Starbucks coffee. Again, if you want to ask specification or clarification kung ano yung possible brand or ano pa ba, usually mga ganun. What kind of yung mga object na yun, you may use nano hon or nano computer, nano kohi, ganun. For brands, halimbawa, ganyan. Specify, or what the book is about, mga ganyan. Then, I would most likely respond to you with, kore wa blank blank no hon desu, kohi desu, may no sa dulo. No desu. Okay, example. Ano ba? Ano mga brand names? Are wa nanno daigaku desu ka? Are wa nanno daigaku desu ka? That is, that over there is what university? Nanno daigaku desu ka? Tapos sabi nyo, ISU no daigaku desu. O, are wa ISU no daigaku desu. O plus word. So, o is a prefix attached to words when speaking politely. So, we have example, we have sushi. We often call it osushi. Osushi. What is one? Omiyage. Omiyage. Okay, omiyage. Naging souvenir. But there are words, example, kaban, we don't use o here. Hindi ginagamitan. Pati yung hon, hindi man nagagamitan. Obake. Obake is ghost. For some reason. So, etong tatlong to. Ito. Kaban, osushi, omiyage, obake. Ito, ginagamitan. Ito, hindi naman talaga masyado ginagamit to. O kaban. Example pa na nilalagyan ng o is osake. Osake. Practice. Is this a dictionary? What is this? Is this a dictionary? これは何ですか? これは辞書ですか? はい、そうです。それは辞書です。そうですか。何の辞書ですか?
それはスペイン語の辞書です。Excuse me. それは何ですか？それはボールペンですか？シャープペンですか？これはシャープペンです。ああ、そうですか。使えますか？はい、ありがとうございます。What is that? あれは何ですか？あれは車です。誰の車ですか？私の父の車です。or 私の父のです。Oke, ulitin natin ha.